Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to po, gawin natin ang financial and career reading para po sa may mga Aquarius in Jupiter. Kung hindi nyo po alam kung ano po kung kayo ba po ay Aquarius in Jupiter o nakita mo lang kasi Aquarius, tapos pinanganak ka sa date ng Aquarius at pinanood mo tong video na to, malamang sa malamang hindi para sa'yo to. So stop watching muna, click mo yung link sa taas na nilagay ko para mapunta ka sa video kung saan tinuro ko pa paano mo makukuha at para saan ba yung Jupiter zodiac sign. Pero kung confirm mo na you are in Aquarius and Jupiter, tandaan mo na yung mga readings natin, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago po kayo, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ngayon naman po, kung gusto niyo pong maging member, pwede niyo i-click yung join button sa baba at pag naman mo yung magkakaroon ka ng ng access sa mga exclusive videos natin tulad po ng extended readings kung saan mas malalim ang mga readings natin. And also, pag nagkaroon po tayo ng mga future tarot reading, live tarot reading, magiging priority ka na una kong mga mabasahan pag nakita kita doon. So, for private readings and spellworks, pwede mo akong i-message sa aking Facebook page. Yung link is sa description sa baba. And for ating clue sa spellworks, for donations, you can use the heart button, yung thanks, Gcash Maya, number na bottom of the screen. Let's check muna yung iyong overall energy for November. Queen of Wands. Ayan. So, Queen kasi, this is a older female energy. So, that Queen siya, so connected siya sa water about emotions. And Wands is about fire, about the passions and the energies. So, ano ba ang kuda? Kuda? Ano ba sinasabi ni, sa'yo? Queen of Wands. Well, for this overall energy kasi, there will be, andoon na, paano ko babapunin to right words? Medyo makakita tayo ng progress in terms of your finances. Hindi siya biglaan. So, wag kang masyadong magmadali. Hindi siya yung biglaan na parang, ay, ito na pera, or ay, ito na promotion, or ito na madaming bagong clients or customers. No, it will not be that way. Ang gagawin dito ng universe, unti-unti niya magbubukas siya ng one door that leads to the other, nadidiretso papunta dito. Kumaga parang dadaling ka niya from one place to the other, hindi on the spot. Bakit niya gagawin yon? Parang ganito yan, hindi naman natin bibigay sabihin natin, ang baril sa isang taong hindi trained or sa bata, di ba? Andoon na we need to make sure na yung gagamit nung kung baril, well-trained sila, well-equipped, at yung meron silang maayos na pag-iisip, di ba? Hindi man tayo magbibigay ng weapon just to anybody. So, ganun yung concept ng universe. Para once that opportunity, yung blessings na, yung abundance na hinihintay mo is binigay sa'yo, alam mo paano mo gagamitin na maayos. Hindi yung na lang, kasi hoda na parang, sige, yung iba kasi one day millionaire eh. Yung tipong, sige, yung mga deserve ko to moments. Dude, wag nating ugaliin yun ha. Yes, we deserve na namnamin natin yung mga pinaghirapan natin. Pero not to the extent naman na wala na natitira para sa kinabukasan. This is a time of the universe will teach you paano mo i-handle yung finances mo in a matured way. And what I'm seeing here is with Queen kasi, this is also about motherhood eh. So, wag tayo magtataka na yung mga kinilala natin na parang magulang, pwedeng biological, or andoon na yung pakikitungo natin is parang magulang na natin sila, medyo re-reconnect ka ng universe. Kasi, one thing na pinapakita ng universe, bakit niya gagawin, it's because, there are moments that abundance is also connected doon sa mga good relationship natin, sa mga higher authorities natin. So,
Siguro, ayaw kong gamitin yung yung honor thy father. Siguro gamitin natin yung sa Romans chapter 13 verse 1 that there is no authority under heaven that God did not establish. So, yun yung gamitin natin. So, yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe na at some point, they are your authorities. At some point, naging responsible sila sa'yo or nagkaroon sila ng feeling o kailangan nilang bantayan ka or i-mentor ka o ano man gusto nating gamiting term. So, it is also good na bigyan natin ng tamang pagpupugay yung mga ganong tao sa buhay natin. And the universe is also saying na reconnecting, kumbaga, once you build yung, kumbaga sa alulod, once na binild mo kasi yun, parang yung mga butas ng alulod na kung saan dadali yung pagpapala, tinatapalan mo para hindi matagas, hindi tumapon, hindi masayang. So, it's actually you, it's what you're going to, yung gagawin mo, is sarili mo yung binibless mo sarili mo yung tinutulungan mo dito, ikaw yung mas magbe-benefit. And not to mention, kung ano man yung, kung meron ka mang sama ng loob sa kanila, or may mga misunderstanding kayo, that will remove, makakabawas yun sa bigat ng damdamin na nararamdaman mo. At ikaw mismo, yung iba kasi inyo, yung may mga Aquarius in Jupiter, that's one of the things na nakikita ko na medyo dinadaing ng iba, and that is yung mga shortness of breath at andoon na yung, siguro kasi kung dito siya, shortness of breath, pwedeng hyperacidity, heartburn, anything that is connected here, hanggang lower diaphragm, yung upper diaphragm mo, dito, upper stomach, ano ba, basta yun na yun, alam nyo na yun dito, nuro ko. So, medyo dun yung affected. That will actually assist you in making sure na you will also be healed in terms of your physical condition. So, ano bang tinasabi ng light sa'yo tsaka ng dark? So, bakit light and dark? Para maging balance po tayo, yin-yang. So, gagamitin natin si Dark Mirror at si Work Your Light. Ang sabi ni Dark Mirror is anger and change. O, yan na nga, di ba? Peaceful among thorns. Normal naman. Medyo papasukin natin yung medyo mangingialam ako sa life mo ng konti. Normal naman yun na kapag nasaktan tayo is we react. Kasi nasaktan ka nga At sabi nga, lahat ng emotions natin, valid yan. Pero yung the way natin ginamit kasi that time, yung emotions natin in the past, medyo hindi naging maayos, hindi naging matured, hindi siya naging maganda. Yun na yung gamitin natin na term. So, the universe is right na, so, dahil doon, parang you reacted in that way, so parang dead man na lang, parang okay na to. Nasanay ka na, sabi ng anger and chains. And yung nga din yung peaceful among thorns. So, ando na pinapaalala sa'yo, hindi mo kailangang masanay sa ganong sitwasyon. Nasa kamay mo lagi na pwede mong baguhin to. Di ba? That's why I'm always saying, you have your free will. Gamitin mo yon wisely. And that's what the universe is trying to share to you. Kasi andito yung point din na with the angers and chains, again, connected siya sa abundance mo. Yung mga emotions na hindi magaganda towards other people. So it's a task na kailangang bigyan mo to ng pansin, bigyan mo ng ayos, at andoon na again, ikaw magbe-benefit dito Besides sa blessings and abundance, ano to? Yung sa physical mo din. And some of them, you might try to reach out to them or maisip mo silang kausapin or magkaroon ka ng way to contact them. Pwedeng anytime within this month of November sa mga latter part. Siguro mga after ng after the 25th onwards. Ayan, November 25th onwards. Pwede nga natin ano bang message sa'yo din ng light. So we have here, wait. O, di ba? Maghintay ka daw. It's not yet time. Things are being woven and called. Soul gifts and training. It's time to step up.
So, habang naghihintay ka, sabi nga ng light, habang naghihintay ka doon sa abundance na binibigay sa'yo, kailangan mo na talagang, time to step up ka na rin. Time na rin na mag-plan ka kung paano mo i-fix etong mga connections na to. Again, hindi requirement na bumalik kayo sa dati. Kasi nga, at the end, the benefit will be yours pa din with this card. Now, yung sa wait dito kasi, andoon na hintay ka lang daw after ng 19th, from the 20th onwards, doon na magkakaroon ng mga maliliit na mga breakthroughs in terms of your finances. So, progressive siya. Huwag mong madaliin. Minsan impatient ka rin. Tsaka nadadala ka ng biglaang bugso ng damdamin sa mga desisyon mo. Don't do that. Use your Aquarius sign as an air elemental. Pag-isipan mo ito mabuti, nakikiusap ako. Kasi bihira na lang minsan ng opportunity, hindi natin sure kung mabibigay ulit sa atin to. But more than that, rebuild mo yung mga connections na to or end it properly. Whichever kung ano ipapagawa ng universe sa'yo, do it in a good and professional way. So I hope nakatulong yung readings. Tandaan yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, kindly click the subscribe button, bell notification, and like this video. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page. Link is in the description below. At doon sa mga gusto pong magkaroon ng access sa ating mga exclusive videos at maging priority sa mga future live readings po natin, i-click nyo lang po yung join button sa baba. At sa mga nais naman po ng mag-send ng donation, you can click the thanks button din po. Or you can go ahead and use GCash or Maya. The numbers in the bottom of the screen. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po sa Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles. Keep safe. I'll see you soon. Bye!